Kidlat News Updates. Mga balita ngayon, 3 rebelde sa Bukidnon sumuko at nagbalik loob sa pamahalaan. Live fire drills sa Pag-asa Island sa gitna ng tensyon sa West Philippine Sea o WPS, lalahukan ng AFP. Pilipinas at Israel nagtipon para gunitain ang October 7, 2023 Hamas attack. OFWs itinuring na mga bayani. Ako po si Cesar Sorian para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan. Ngayon, sumuko ang 3 dating kasapi ng Communist Terrorist Group o CTG sa mga otoridad sa 1,003rd Maneuver Company, Regional Mobile Force Battalion 10 Headquarters sa Barangay Halapitan, San Fernando, Bukidnon noong November 3, 2025, dala ang kani-kanilang mga armas at bala. Ang mga sumuko na sina alias Sano, Leta at Jingjing ay pawang miyembro ng Guerrilla Front, Malayag at SRSDG Peddler sa ilalim ng North Central Mindanao Regional Committee. Isinuko nila ang 2.38 caliber revolver, isang homemade shotgun at mga bala. Ayon kay Police Brigadier General Christopher Abrahano, Acting Regional Director ng Police Regional Office o PRO-10, tagumpay ito ng matibay na ugnayan ng PNP, AFP at mga lokal na leader sa pagpapatupad ng intelligence-driven operations. Nagkaisa ang puwersa ng Armed Forces of the Philippines o AFP sa Constructive Naval Surface Fire Support Drill sa Pag-asa Island sa West Philippine Sea o WPS bilang bahagi ng AFP Joint Exercise. Dagit pa, isang malinaw na pagpapakita ng kakayahan ng bansa na ipagtanggol ang sariling teritoryo. Ayon kay AFP Chief General Romeo Bronner Jr., kalahok sa pagsasanay ang mga puwersa ng dagat ng Philippine Navy, himpapawid ng Philippine Air Force at lupa ng Philippine Army upang subukan ng bisa ng Comprehensive Archipelagic Defense Concept o CADC at Territorial Defense Plan Bantay Kalayaan. Hindi ito simpleng simulation, ito ay paghahanda sa tunay na banta, diin ni Bronner Jr. Ang dagit pa na nangangahulugang dagat, langit, lupa ay magtatagal hanggang November 14 at layong patatagin ang depensa ng Pilipinas sa loob ng 200 nautical mile EEZ. 2 taon makalipas ang madugong Hamas attack sa Israel noong October 7, 2023, nagtipon-tipon ang mga kinatawan ng Embassy of Israel, Department of Migrant Workers o DMW, OWA at Operation Blessing kahapon November 4 upang parangalan ang mga biktima kabilang ang 6 na OFW na nasawi at 3 nakaligtas at kani-kanilang mga pamilya. Sa seremonyang ginanap sa Makati, muling binigyang pugay ang tapang ng mga Pilipinong caregiver na hindi iniwan ang kani-kanilang mga alagang Israeli kahit sa gitna ng panganib. Sina Angeline Torre, Cedric Garin, Leia Mosquera, Grace Cabrera, Paul Castelvi at Loretta Alacre. Ayon kay Ambassador Dana Kirsch, ang pagkakaisa ng mga Pilipino at Israeli ay sagisag ng heroism, hope and healing. Ibinahagi rin ng survivor na si Jelianor Jimmy Pacheco ang kanyang kwento ng pagkakabihag at muling pagbangon, patunay ng diwang matatag ng Pilipino. Para sa Kidlat News Channel, ako si Rosalyn Sinchonco, nag-uulat. ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.